Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 971. Pagdating sa Heaven Eye Mountain Range. Malapit sa lunti ang halaman sa dulo ng bulubundukin, isang payat na figure ang dahan-daang lumabas sa madilim na kagubatan. Kasunod ng paglitaw ng figure na ito, isang napakarumi, madugong lasa ay dahan-daang ibinubuga. Ang magical beast na nakasinghot ng baho ng dugo na ito sa loob ng radius na 5 kilometro ay nagmamadaling umatras, lumilitaw na parang nabigla sila. Ang paglalakad sa bulubunduking ito ay nakaubos ng halos 20 araw ng panahon ni Xiaoyan. 20 araw na rin siyang nagkampo sa kagubatan. Bagaman ito ay medyo matigas, ang malawak na kagubatan ay talagang isang magandang lugar upang maasa ang isang tao. Sa kasalukuyan, ang hitsura ni Xiaoyan ay medyo miserable na may dugo ng iba't ibang magical beast na nakakalat sa kanyang damit at buhok. Mukha lang siyang barbaro. Ang kaninang mapanganib na pakiramdam tungkol sa kanya ay karaniwang nawala sa sandaling ito. Gayunpaman, kapag ang kanyang maitim na mga mata ay nakataas, ang isang sensitibong tao ay makakadama na ang pakiramdam ng panganib ay hindi talaga nawawala. Sa halip, ito ay nakatago sa loob ng mga buto ni Xiaoyan. Ang hitsura ng isang tao na mukhang hindi kapansin-pansin sa ibabaw ngunit naglalabas ng isang mapanganib na pakiramdam mula sa kanilang mga buto ay tunay na mapanganib dahil sinubukan nila ang isang nakamamatay na suntok ng hindi inaasahan ng isang tao. Tumayo si Xiaoyan sa gilid ng bulubundukin at tumingin sa malaking landas sa ilalim ng tuktok ng bundok. Nang makita ang maingay na pulutong ng mga tao na paparating at papunta sa kalsada, si Xiaoyan ay hindi sinasadyang nawalan ng pag-iisip. Ang pagsasanay ay talagang isang malungkot at mapurol na bagay. Kung ang isang tao ay nais na maging isang dalubhasa na iginagalang ng ibang mga tao sa kanilang mga mata, ang pagsusumikap na kailangang ilagay at ang kalungkutan na kailangan niyang tiisin ay isang bagay na mahirap isipin ng isang ordinaryong tao. Ang loika na ito ay isang bagay na naiintindihan ni Xiaoyan mula noong umalis siya sa Wotan City noon. Ngayon, ang kanyang pag-unawa sa loika na ito ay mas malalim kaysa dati dahil naranasan niya ang gayong pakiramdam sa loob ng kanyang mga taon ng pagsasanay. Huminga ng malalim si Xiaoyan. Hinaplos ng daliri niya ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Dahil sa kanyang pagsasanay sa panahong ito ay naging tulad ng isang ugali, ang avatar sa loob ng kanyang espiritual na dagat ay patuloy na natatanggap ang pagpipino ng Fallen Heart Flame. Bagaman ito ay isang malaking pasanin kay Xiaoyan, ito ay maswerte na siya ay isang alchemist, sanay sa kung paano mabawasan ang pagod. Kaya naman, nasanay siya sa pagod na ito. Magsisimula na sana ang energy tide ng Heaven Eye Mountain Range. Gayunpaman, maswerte na ang lugar na ito ay hindi malayo sa lokasyong iyon. Sa bilis ko, dapat ay maabot ko ito sa loob ng kalahating araw. Naglabas si Xiaoyan ng mapa mula sa kanyang storage ring at pinag-aralan itong mabuti. Pagkatapos nito, tumingin ang kanyang tingin sa hilagang kalangitan habang siya ay bumubulong sa sarili. Nang inag ang kanyang likod at dahan-daang umusbong ang isang pares ng Jade Green na fire wings. Naging mas maingat si Xiaoyan matapos malaman na ang kanyang mga buto ay kabilang sa tinatawag na Heaven Demon Phoenix na tribo. Ang lakas ng tribo ng Heaven Demon Phoenix ay tiyak na mas malakas kaysa sa Wind Lightning Pavilion. Hindi niya nais na mag-imbita ng gayong gulo sa sandaling ito. Kaya naman, gagamitin lamang niya ang mga buto sa mga kritikal na oras. Kahit na ang kanyang bilis ay lubos na mababawasan bilang isang resulta, maaari lamang niyang tiisin ito upang protektahan ang kanyang munting buhay. Kung tutuusin, sino ang makakaalam noon na ang mapahamak na magical beast na bangkay ay mag-iimbita ng napakaraming problema. Ang mga daliri ng paa ni Xiaoyan ay dumiin sa lupa pagkatapos kumalat ang mga pakpak ng apoy. Agad siyang bumangon, at sa isang swoosh, na tunog, nag-transform siya sa isang jade green na figure ng apoy na sumugod patungo sa hilagang kalangitan. Ang Heaven Eye Mountain Range ay lubos na kilala sa buong hilagang rehiyon ng Central Plains. Ang pinakamahalagang dahilan ay dahil sa Heaven Mountain Blood Pool na lumilitaw minsan tuwing 3 taon. Ang mahimalang epekto ay nagtataglay ng isang mahusay na pang-akit sa karamihan ng mga tao. Tiyak na ito ang dahilan kung bakit narito ang karamihan sa mga tao.
Karamihan sa kanila ay sa nakababatang henerasyon dahil sa mahimalang epekto ng pagbabago ng mga buto ng isang tao at pagtulong sa isang pambihirang tagumpay, na taglay ng pool ng dugo, ay may mas malaking epekto sa nakababatang henerasyon. Siyempre, para makapag-ayos ng ilang natatanging kabataan mula sa loob ng isang paksayon, ang ilan sa malalaking paksayon ay nagbigay pansin sa Mountain Blood Pool. Nagkaroon ng napakalaking agwat sa pagitan ng klase ng Dao Huang at Dao Zhang. Sa Central Plains, ang isang dalubhasa na si Dao Huang ay talagang matatawag na isang malakas na tao. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pagiging isang elite na si Dao Zhang ay tunay na matatanggap ng isang tao ang pagtrato bilang isang malakas na tao. Kung ang mga Dao Huang ay itinuturing na pangunahing lakas ng isang angkan, ang isang Dao Zhang ay itinuturing na kanilang pinakamataas na lakas. Hanggat ang isang angkan ay nagtataglay ng isang elite na Dao Zhang, ang reputasyon at impluwensya nito ay natural na hihigit sa isa pang angkan na nagmamay-ari ng 10 Dao Huang na walang ni isang Dao Zhang. Ito ang impluwensya ng isang Dao Zhang. Mula dito, masasabi kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng isang Dao Huang at isang Dao Zhang. Siyempre, kung ang isang angkan ay nagtataglay ng isang Dao Zun, ang angkan na ito ay tiyak na magiging isang may malaking autoridad kahit na ang Dao Zun na ito ay hindi kailanman nag-abala tungkol sa mga bagay sa loob ng angkan. Kahit na ang isang malaking paksayon tulad ng Wind Lightning Pavilion ay dapat tretuhin ang angkan na iyon ng may mahusay na paggalang. Ang klase ng Dao Zun ay itinuturing na tunay na nangungunang eksperto kahit na sa rehiyon ng Central Plains. Sa loob ng Jiama Empire o Black Corner Region, ang isa ay maaaring ituring na bahagi ng isang nangungunang tier na paksayon hanggat ang isa ay nagtataglay ng isang Dao Huang o isang Dao Zhang. Gayunpaman, ang nasabing pangkat ng nangungunang tier ay halos hindi maituturing na pumasok sa pangalawang baitang sa loob ng Central Plains. Ito ang puwang sa pagitan nila. Para sa Dao Sheng, ang isang paksayon na nagtataglay ng isang eksperto na umiral sa mga alamat ay itinuturing na isang pambihirang pag-iral. Ang mga pag-aaway sa pagitan ng mga ordinaryong paksayon ay tila laro ng bata sa kanilang mga mata. Sa mga mata ng isang piling Dao Sheng, ang gayong labanan ay agad na babagsak sa pamamagitan ng kaway ng kamay. Siyempre, ang antas na iyon ay talagang napakalayo kay Xiaoyan at sa iba pa. Sa kasalukuyan, ang tanging naisip ni Xiaoyan ay payagan ang kanyang sarili na pasukin ang klase ng Dao Huang at sumulong sa klase ng Dao Zhang. Sa pamamagitan lamang ng pagsulong sa klase ng Dao Zhang magkakaroon si Xiaoyan ng mga kwalifikasyon upang makilala si Zun Er. Ang misteryosong Gu Clan sa likod niya ay hindi inilagay sa loob ng tinatawag na One Hall, One Tower, Two Sects, Three Valleys, Four Pavilion. Gayunpaman, sigurado si Xiaoyan na ang Gu Clan ay talagang nagtataglay ng lakas na hindi mas mahina kaysa sa Peel Tower o sa Hall of Souls. Kung gusto niyang matagumpay na maalis si Zun Er mula sa angkan na ito, kailangan niyang kumuha ng lakas na naging dahilan upang hindi nila siya mapabulaanan. Ang unang kondisyon nito ay ang pag-advance niya sa klase ng Dao Zhang. Kahit na si Xiaoyan ay kasalukuyang isang 9-star Dao Huang at ang kanyang lakas ay bumuti mula sa 20 araw ng mahihirap na pagsasanay sa kagubatan, mayroon pa ring malaking agwat upang humiwalay sa klase ng Dao Huang. Ang isang 9-star Dao Huang ay maaaring magkaroon lamang ng isang star gap sa isang Dao Zhang, ngunit ang isang bituin na ito ay sapat na upang maging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga natitirang individual na tumigil sa antas na ito magpakailanman, hanggang sa sila ay mamatay. Kaya naman ang mga mahimalang epekto niya ng Heaven Mountain Blood Pool, na tumutulong sa tagumpay ng isang tao, ay walang katapusang pinalaki. Naging sanhi ito ng maraming kabataang eksperto sa hilagang rehiyon ng Central Plains kasama ang mga paksayon tulad ng Wind Lightning Pavilion na dumagsa sa Heaven Eye Mountain Range na ito nang hindi natatakot sa kamatayan. Ang lahat ng hinahangad nila ay isa sa 10 pangalan. Sa lohikal na pagsasalita, ang isang mahalagang Heaven Mountain Blood Pool ay dapat na umakit ng maraming makapangyarihang paksayon upang angkinan ito. Gayunpaman, wala ni isang paksayon ang matagumpay na nasakop ito kahit hanggang ngayon. Kahit na ang isang paksayon tulad ng Wind Lightning Pavilion ay walang kakayahan na gawin ito sa kabila ng pagkakaroon ng gayong mga kaisipan. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Mountain Blood Pool na ito ay may napakahusay na implikasyon.
Ang isa ay karaniwang enerhiya kung ang isa ay sakupin ito ng mag-isa. Bukod dito, ang Wind Lightning Pavilion ay walang mga kaaway. Ang apat na pavilion ay hindi nagkita-kita sa isa't isa. Lahat sila ay gustong supulan ang iba. Natural, imposibleng panoorin lang nila ang pool na inookupahan lang ng isang party. Kaya naman, ang Heaven Mountain Blood Pool ay nanatiling walang mayari dahil naaapektuhan nito ang maraming paksayon. Siyempre, kung talagang pag-uusapan ang tungkol sa isang may-ari, ang katutubong magical beast sa Heaven Eye Mountain Range ay halos hindi maituturing na mga may-ari. Sa kasamaang palad, ang mga tao ay hindi sumuko dahil dito. Ang pang-akit ng Heaven Mountain Blood Pool ay sapat na upang ang mga tao ay sumugod ng walang takot sa kamatayan. Nagpatuloy si Xiaoyan sa paglalakbay ng hindi nagpapahinga ng 5 oras bago ang napakalaking bulubundukin, na sakop ng makapal na fog, ay dahan-dahang lumitaw sa kanyang paningin. Ang Heaven Eye Mountain Range ay ang pinakamalaki at pinakamataas na bulubundukin na nakita ni Xiaoyan. Kahit na ang Magical Beast Mountain Range sa loob ng Jiama Empire ay hindi maihahambing dito. Natakpan ng makapal na ulap ang karamihan sa hanay ng kabundukan, na nagdulot ng kahirapan sa isa na makita kung ano ang naruroon doon. Bukod dito, ang fog ay tila naglalaman ng napakalakas na enerhiya. Maging si Xiaoyan ay hindi sinasadyang naramdaman na ang kanyang puso ay nag-aalala sa ilalim ng malaking lakas na ito. Hindi nakakagulat na walang nang ahas na lumipad mula sa langit. Ang ruta sa kalangitan ay may isang patay na dulo. Si Xiaoyan ay nakatayo sa itaas sa himpapawid at tumingin pababa sa mga entry point ng bulubundukin sa ibaba. Bahagyang napamanhid ang kanyang ulo nang makita ang makapal na madilim na itim na dagat ng mga tao sa ibaba. Bagamat alam ni Xiaoyan na ang pang-akit ng Heaven Mountain Blood Pool na ito ay talagang napakahusay, nagulat pa rin siya nang makita ang napakaraming dagat ng mga tao. Ang antas ng kahirapan sa pagkuha ng kahabag-habag na 10 lugar mula sa mga taong ito ay talagang pambihira. Mapait na tumawa si Xiaoyan. Pinili niya ang isang desyerto na lugar bago lumapag. Pagkatapos nito, tumalon siya pababa sa tuktok ng bundok at lumitaw sa tuktok ng puno sa Heaven Eye Mountain Range sa loob ng ilang kidlat. Lumibot ang kanyang tingin sa paligid at natuklasan na medyo maraming tao ang nakaupo na naka-cross-legged sa mga puno sa paligid niya. Ang Heaven Eye Mountain Range ay natatakpan ng ulap sa buong taon. Bukod dito, maraming makapangyarihang magical beast sa loob nito. Kaya, mayroon lamang 3 ligtas na entry point. Ang lokasyon kung nasaan si Xiaoyan ay isa sa kanila. Gayunpaman, ang pasukan na iyon ay inookupahan ng dagat ng mga tao. Napabuntong hininga si Xiaoyan sa harap ng malawak na eksenang ito nang ang malinaw at malakas na sigaw ng isang crane ay biglang umalangaw mula sa malayong kalangitan. Kaagad, naakit nito ang lahat ng tingin sa paligid. Tumingin din ang mga mata ni Xiaoyan. Nakikita niya ang isang maraming kulay na napakalaking crane na nagpapakpak ng mga pakpak nito habang mabilis itong lumilipad patungo sa Heaven Eye Mountain Range. Ang liwanag ng araw ay damapo sa maraming kulay na mga balahibo, na sumasalamin sa isang makinang na hindi pangkaraniwang napakarilag. Ang 7-colored Soul Crane. Hindi ba ito ang sakay ng Mistfang mula sa Wind Lightning Pavilion? Maraming gulat na boses ang agad na tumunog nang makita ng lahat ang napakalaking makulay na crane. Nagulat si Xiaoyan nang marinig ito. Agad naman siyang sumimangot. Ito ay ang Wind Lightning Pavilion muli. Battle Through the Heavens. Kabanata 972. Mistfang. Ang napakalaking makulay na crane ay nagpakpak ng mga pakpak nito. Sa isang kisap mata, nagdala ito ng mabangis na hangin habang lumilitaw ito sa palibot ng Heaven Eye Mountain Range. Sa isang iglap, halos lahat ng mga tingin ng mga naruroon ay napalingon sa langit ng walang anumang paunang pagsang-ayon. Ang pangalan ni Mistfang mula sa Wind Lightning Pavilion ay kilala sa hilagang rehiyon ng Central Plains. Alam ng maraming tao na ang talento sa pagsasanay ng babaeng ito ay hindi pangkaraniwan, at siya ay kinuha bilang huling disipulo ng Eastern Pavilion Chief ng Wind Lightning Pavilion. Nabalitaan na siya ang may pinakamataas na pagkakataon na maging Eastern Pavilion Head sa mga nakababatang henerasyon. Ang lakas ng Wind Lightning Pavilion ay maaaring isaalang-alang sa tuktok kahit na sa Central Plains.
Kung sino man ang makakakontrol sa paksayon ay tiyak na masusumpungan ang kanilang katayuan. Bukod dito, marami sa mga tao ang hindi sinasadyang nainggit sa Mistfang na ito. Ang ganitong antas ay isang bagay na ang isang ordinaryong tao ay mahihirapang makamit kahit na ang isang tao ay nagsumikap sa kanilang buong buhay. Naka-crossleg din si Xiaoyan sa isang treetop. Naningkit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa napakalaking makulay na crane sa kalangitan mula sa malayo. Bahagya niyang nakita ang isang mazeland at gumagalaw na figures sa ulo ng crane. Siguro kung sinundan sila ng Fei Tian na iyon. Kung dumating din ang matandang iyon, magkakaroon ng problema sa pagkakataong ito. Dahan-daang dumilat ang mga mata ni Xiaoyan sa napakalaking makulay na crane habang bumubulong sa sarili sa kanyang puso. Ang napakalaking makulay na crane ay unti-unting bumaba mula sa langit habang si Xiaoyan ay bumubulong. Sa wakas, huminto ito sa isang lugar na 100 metro mula sa lupa. Sa paningin ni Xiaoyan, malinaw niyang nakikita ang lahat mula sa ganitong kalayuan. Ang unang nakatatak sa kanyang mga mata ay ang gumagalaw na figure sa isang kamakaway na damit, na nakatayo sa ulo ng crane. Ang babaeng ito ay nakasuot ng makulay na damit, at tila naglalabas ng aura ng isang kilalang tao sa isang malayong sulyap. Medyo manipis at oval ang hugis ng mukha niya. Ito, kasama ang kanyang mala-purplish brown na mata na malahiyas, ang naging dahilan upang lumitaw itong si Mistfang na parang prinsesa ng isang imperyo, mukhang maganda at banal. Hindi siya nababagay sa eksenang puno ng mga tao. Gayunpaman, ang tanging di kasakdalan ng kabanalang ito ay ang nagyayelong pagwawalang bahala na nagpanatiling malayo sa isa, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging hindi malapitan. Gayunpaman, ang isang jade ay dapat magkaroon ng ilang mga kapintasan upang ipakita ang kahalagahan nito. Ang malamig na kawalang interes na ito ay hindi naging sanhi ng pagkawala ni Mistfang sa kanyang hitsura. Parehong top quality ang kanyang kilos at kagandahan. Maging si Xiaoyan ay marahang pinuri sila sa loob ng kanyang puso. Kaagad pagkatapos noon, gayunpaman, ang kanyang tingin ay mabilis na tumalikod at huminto sa dalawang matandang figure sa likod ng ginang. Ang dalawang matandang figurang ito ay parang mahuhulog mula sa isang simoy ng hangin. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging mas solemne nang ang kanyang tingin ay tumama sa dalawang ito. Bagamat hindi maihahambing ang dalawang ito kay Fei Tian, medyo mas malakas sila kaysa sa tatlong elder mula sa Wind Lightning Pavilion na sabay-sabay na umatake sa kanya noon. Ang kanilang lakas ay tila hindi bababa sa isang 6-star dawzang. Ang titig ni Xiaoyan ay may kataim-taiman habang tinatangay nito ang dalawang matandang figure. Dahan-dahan siyang naglabas ng hininga sa kanyang puso. Mapalad na hindi sila ang matandang demonyong si Fei Tian. Bagamat mahirap pakitunguhan ang dalawang 6-star dawzang, mas pipiliin pa rin sila ni Xiaoyan kaysa kay Fei Tian. Pagkatapos ng lahat, si Xiaoyan ay kailangang umasa sa ilang swerte at katalinuhan upang makatakas mula sa mga kamay ng matandang demonyong iyon, na may hindi kapani-pani walang lakas at hindi kapani-pani walang mabilis. Si Mistfang ba iyon mula sa Wind Lightning Pavilion? Talagang nabubuhay siya sa kanyang reputasyon, at nagtataglay ng isang maharlika na katulad ng isang phoenix. Sa hindi inaasahan, kahit siya ay naakit sa Heaven Mountain Blood Pool na ito. Mukhang mapapabilang siya sa 10 pangalan sa pagkakataong ito. Hihihi. Hindi iyon tiyak. Mayroong hindi kilalang bilang ng mga nakatagong talento at mga eksperto sa Central Plains. Hindi basta-basta umaasa ang isang tao sa panlabas na anyo at background ng isang tao upang makuha ang 10 lugar na iyon. Kung papasok ang isang napakalakas na tao, ang taong iyon ay tiyak na magpapasigla ng enerhiya. Sa oras na iyon, siya ay naghahanap lamang ng kahirapan. Kaya, ang tanging tamang landas ay ang umasa sa lakas ng isang tao sa loob nitong Heaven Eye Mountain Range. Sa panahong iyon, ang makapangyarihang mga gwardya sa loob ng sekta ay walang gaanong pakinabang. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga pribadong pag-uusap sa paligid niya. Sa ganitong paraan, nagawang higpitin ng Heaven Eye Mountain Range ang isang malakas na tao na makapasok. Sa makatuwid, malamang na hindi makapasok si Fei Tian dahil sa kanyang lakas. Ganap na inilagay ni Xiaoyan ang pag-aalala sa kanyang puso nang maisip niya ito.
Talagang takot siya sa matandang demonyong iyon. Gayunpaman, dahil sa aking paningin, hindi ko makita ang eksaktong lakas ng Miss Feng na ito. Malamang na nagtataglay siya ng ilang misteryosong bagay na nagtatago sa kanyang aura. Gayunpaman, hindi ako natatakot sa kanya. Hanggat hindi siya dumating at pahihirapan ako, magiging tamad din akong maghanap ng gulo sa kanya. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang mahinang bumubulong. Binawi ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at ibinaling ang mga ito sa pasukan ng Heaven Eye Mountain Range. Napuno ng maraming tao ang lugar na iyon. Gayunpaman, kakaunti ang mga taong pumapasok sa bulubundukin sa sandaling ito. Alam ng lahat na maraming magical beast sa loob ng Heaven Eye Mountain Range. Walang kakulangan ng nakakatakot na malalakas na hayop sa kanila. Malamang na inihahatid lang ng isa ang sarili sa kanila sa pamamagitan ng pagpasok sa sandaling ito. Kaya naman, maraming tao ang naghihintay sa pagsisimula ng Energy Tide. Sa oras lamang na iyon ang mga magical beast sa kabundukan ay higit na maaamo pagkatapos na sugpuin ng lakas ng tidal. Ang oras na iyon ang magiging pinakaligtas na sandali upang makapasok sa bulubundukin. Malamang na ang pagtaas ng enerhiya ay magsisimula sa susunod na mga araw. Sa oras na iyon, ang bilang ng mga taong nagkukumpulan sa kabundukan ay aabot sa isang nakakatakot na dami. Gayunpaman, hindi masasabi kung gaano karaming mga tao ang matagumpay na makakarating sa Heaven Mountain Blood Pool. Sa ngayon, ang magagawa ko lang ay maghintay ng tahimik. Marahan na bamantong hininga si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Muli niyang binawi ang kanyang tingin, ipinikit ang kanyang mga mata, at gumaling. Elder mo, mayroon bang sino man mula sa iba pang 3 pavilion na nakarating sa Heaven Eye Mountain Range? Ang makukulay na nakadamit na babae sa napakalaking crane ay walang pakialam sa mga tao sa ibaba. Pagkatapos nito, ibinuka niya ang kanyang bibig at nagtanong. Ang kanyang boses ay malinaw, ngunit ito ay bahagyang naglabas ng malamig na pagwawalang bahala. Hihihi. Paanong hindi sila makakapunta? Sky Fountain Sword Tangying ng 10,000 Sword Pavilion, Sky Fountain Sword Tangying, Wang Chen ng Yellow Spring Pavilion, at Muching Luan ng Falling Star Pavilion. Ang pinakasikat na mga kabataan mula sa bawat sekta ay naipadala na lahat. Naabot na nila ang rurok ng Hihuavenpool kapag naabot na nila ang tuktok ng Hihuavenpool. Hindi magtatagal bago sila makapasok sa klase ng Daozang sino ang susuko sa ganoong pagkakataon. Isang matanda na may berdeng damit ang tumawa sa kakaibang paraan mula sa likod ng makukulay na suot na ginang. Marahang tumango ang ginang sa narinig. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang medyo malamig at walang pakialam na mukha nang sumagot siya. Mukhang magiging mainit ang laban para sa blood pool sa pagkakataong ito. Young Miss, hiniling ng hepe na mag-ingat ka sa pagkakataong ito. Ang Heaven Mountain Blood Pool ay nakakuha ng maraming kabataang eksperto mula sa hilagang rehiyon sa pagkakataong ito. Maliban sa 3 na unang iyon, may ilan pang mga tao na nagtataglay din ng kwalifikasyon upang makipaglaban sa iilan sa inyo. Kaya naman, mas mabuting maging maingat sa paggawa ng mga bagay-bagay. Mabagal na paalala ng isa pang nakapulang elder na iyon. Halimbawa, ang taong iyon na tinatawag na Xiaoyan. Ang makukulay na damit na ginang ay itinaas ang sulok ng kanyang bibig sa isang bahagyang arko habang nagsasalita siya sa isang malambot na medyo malamig na boses. Ang taong ito ay isang mahusay na kaaway na hindi maaaring maliitin. Nakipagkita kami sa pinuno ng Hilagang Pavilion, si Fei Tian, sa daan papunta dito. Si Xiaoyan ay talagang nakatakas mula sa kanyang mga kamay. Malamang na ang isang tao ay hindi makakahanap ng kahit na 5 tao sa parehong henerasyon na maaaring magpakita ng gayong kakayahan. Ang batang Miss ay dapat ding magkaroon ng kaunting pag-unawa sa lakas ng Hilagang Pavilion upang malaman kung gaano kahirap tumakas mula sa pinuno ng hilagang iyon. Ang mga bagay na may kaugnayan kay Xiaoyan ay kumalat sa buong Wind Lightning Pavilion kamakailan ay narinig din ni Miss Yang ang tungkol sa kanya. Natural na narinig ko ang tungkol sa kanya. Paanong ang isang tao, na makakasira sa 9 Heavenly Lightning Prison Formation na itinayo ng 3 Northern Pavilion Elders kasama ang isang malaking grupo, ay isang hindi kilalang tao. Gayunpaman,
iniisip ko kung makakamit niya ito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang lakas. Ang Heaven Eye Mountain Range ay pinipigilan ng pagtaas ng enerhiya. Kung ang enerhiya ng isang tao ay lumampas sa limitasyon, tiyak na aakitin ng isa ang pagtaas ng enerhiya. Sa makatuwid, ang isa ay dapat umasa sa sariling lakas sa loob ng bulubundukin. Hindi posibleng makamit ang anuman sa pamamagitan ng paggamit ng lakas ng ibang tao. Hinawi ng makukulay na damit na batang Miss ang isang hibla ng itim na buhok mula sa kanyang noo gamit ang kanyang macelan na kamay habang siya ay mahinang nagsasalita. Ang kanyang purplish-brown na mata ay kumikislap sa paligid. Hihihi. Matandang lalaki. Bakit mo sinasabi ang mga salitang nakakabawas sa iyong sarili at pumupuri sa iba? Maaaring may kakayahan ang batang iyon, ngunit sa nakikita ko, ang buong sitwasyon ay dahil sa malakas na espiritual na katawan na iyon. Ang maliit na kalamangan na ito ay ganap na maglalaho sa loob ng Heaven Eye Mountain Range. Mabuti kung makilala siya ni Young Miss. Mapapatay niya lang siya kung gagawin niya iyon. Sa oras na iyon, makakakuha pa tayo ng pabor mula sa punong pavilion sa Hilaga kung ibibigay natin ang brat na iyon. Tumawa ang matandang lalaki sa gilid na nakasuot ng berdeng damit. Sinabi din ng pavilion chief na mahihirapan ang batang Miss na humanap ng kalaban sa kanyang lakas. Kahit na makatagpo siya ng ilang eksperto sa klase ng Daozang, makakalaban niya sila. Kaya, hindi mo dapat maliitin ang batang Miss. Kusang napakunot ang noo ng matanda na nakasuot ng pulang damit nang marinig ito. Magsasalita pa lang sana siya ng marahang niyugyug ng makukulay na babaeng nasa harapan niya ang puting nyebe niyang palso. Dahan-dahan niyang sinabi, Elder Wu, makakatiyak ka na alam ko ang aking mga limitasyon at gagawin ko ang lahat para mag-ingat. Ang matandang ito ay nagbibigay lamang ng paalala. Bukod dito, hindi tiyak kung darating ang Xiaoyan na iyon. Bagamat ang batang ito ay nakatakas sa Northern Pavilion Chief noon, malamang na makaramdam pa rin siya ng takot sa kanyang puso. Tumawa ang matanda na nakasuot ng pulang damit. Bahagyang ngumiti ang makukulay na damit na ginang. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay nagpapakita ng lamig na mahirap itago. Nilaibat ng kanyang mga mata ang lugar sa ibaba bago dahan-dahang pumikit. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay maghintay sa pagsisimula ng energy tide. Pagkatapos nito, gagamitin niya ang pinakamabilis na bilis para makarating sa Heaven Mountain Blood Pool. Dahil ang iba pang tatlong pavilion ay nagpadala rin ng tatlong kasama, ang labanan sa pagkakataong ito ay magiging kawili-wili. Malamang na hindi siya bibiguin nito. Bukod dito, ang taong tinatawag na Xiaoyan, na nabanggit kanina, ay inilagay sa kanyang isipan. Bagamat si Xiaoyan ay nagdulot ng bagyo ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagpatay kay Chen Yun at pilit na sinira ang Nine Heavenly Lightning Prison Formation, ang mga bagay na ito ay iniuugnay sa makapangyarihang espiritual na katawan sa kanya. Nagkaroon ng maraming pagdududa tungkol sa lakas ni Xiaoyan. Ang gayong pag-aalinlangan ay taglay din niya. Lumipas ang natitirang oras sa monotonous na paghihintay na ito. Matapos ang ganoong paghihintay ay nagpatuloy ng halos 3 araw, ang enerhiya sa lugar na ito ay biglang naging magulong. Sa sandaling nagbago ang enerhiya sa kanyang paligid, si Xiaoyan, na nakaupo sa tuktok ng isang puno, sa wakas ay binuksan ang kanyang bahagyang nakapikit na mga mata. Isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Magsisimula na ba sa wakas? Battle Through the Heavens. Kabanata 973. Maikling labanan. Ang napakalaking bulubundukin ay natatakpan ng hamog, na tila isang magical beast mula noong sinaunang panahon sa sandaling ito. Maraming malalim na dagandong ang ibinuga mula sa himpapawid ng bulubundukin. Kasabay ng paglitaw ng malalakas na tunog na ito ay isang malawak na enerhiya na nagmula sa lahat ng direksyon. Boom! Mabilis na umikot ang malawak na enerhiya sa loob ng makapal na ulap. Sa huli, naglabas ito ng tunog na katulad ng pag-agulo ng mga alon sa karagatan. Ang kakaibang eksenang ito ay nagdulot ng napakaraming tao na magpalabas ng tandang. Ang kalikasan ay talagang puno ng mga misteryo. Ang napakalaking pagtaas ng enerhiya ay sinamahan ng pag-alon. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-charge ito sa mga ulap at kumalat sa isang paraan ng pag-crash.
Ang pagtaas ng tubig na ito ay nagulat sa ilan sa mga taong nanatili sa kalangitan, na pinilit silang magmadali pababa. Kung sila ay tanggayan ng nakakatakot na pagtaas ng enerhiya, kahit ang isang piling tao na si Dao Zhang ay malamang na masaktan kahit na hindi sila mamatay. Ang napakalaking pagtaas ng enerhiya ay naging makulay. Sa ilalim ng sikat ng araw, ito ay tila isang walang katulad na maluwang na ilog. Nakabitin ito sa langit, napakarilag. Gayunpaman, sa ilalim ng kinang nito ay nagtago ng isang nakamamatay na panganib. Kumalat ang sunod-sunod na alon ng makulay na enerhiya mula sa loob ng bulubundukin sa walang tigil na paraan. Sa sandaling ito, napakaraming tao ang nakadama na ang enerhiya sa loob ng Heaven Eye Mountain Range ay naging mabangis at malakas. Ang hitsura nito ay parang ang Heaven Eye Mountain Range ay naging magnet na umaakit sa lahat ng enerhiya. Maging si Xiaoyan ay hindi naiwasang mabigla sa kagilahilalas na eksenang ito. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang pambihirang spiritual perception, malinaw niyang naramdaman na ang makulay na enerhiya sa loob nito ay umabot na sa sobrang nakakatakot na antas. Ang lugar na ito ay talagang karapat-dapat na maging Central Plains. Ang ganitong eksena ay hindi isang bagay na mapalad na makita sa ibang mga lugar. Tumayo si Xiaoyan pagkatapos magpakawala ng mahinang tawa. Ang kanyang tingin ay itinapon patungo sa Heaven Eye Mountain Range. Sa sandaling ito, ang enerhiya sa loob ng hanay ng kabundukan ay naging napakakapal na naging sanhi ng pagkagulat ng isa. Bagamat ang isang tao ay hindi makakapagsanay ng matagal sa loob nito, ang gayong pagtatangka ay tiyak na makakagawa ng ilang mahusay na pagsasanay. Hindi nakakagulat na maraming tao ang naakit sa kabila ng malinaw na pagkaalam na mayroon lamang 10 lugar sa Heaven Mountain Blood Pool. Malamang na napakaraming tao ang nagpaplanong magsanay sa loob ng bulubundukin sa panahong ito. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa kabundukan bago tuluyang huminto sa pasukan. Nagsimula nang gumalaw ang malaking dagat ng mga tao doon. Hindi alintana kung nasaan ang isa, ang una ay palaging may ilang espesyal na benepisyo. Malamang na ang unang taong pumasok sa Heaven Mountain Blood Pool na ito ay makakakuha din ng pinakamahusay na epekto. Sa makatuwid, nais ng lahat na maging maswerte muna. Tumingin ang mga mata ni Xiaoyan sa dagat ng mga tao para lang ngumiti. May nagliliyab na init sa kanyang mga mata. Ang pakikipaglaban para sa Heaven Mountain Blood Pool na ito ay medyo lumampas sa kanyang inaasahan. Malamang na magiging kapanapanabot din ang kompetisyong ito. Bukod dito, nais din niyang subukan at makita kung ano ang antas ng mga miyembro ng nakababatang henerasyon sa Central Plains. Bang! Isang magulong tunog ng mga yapot pati na rin ang isang malakas na dagandong ang biglang tumunog habang ang kaisipang ito ay nananatili sa puso ni Xiaoyan. Kaagad, nakita niya ang malaking dagat ng mga tao na maingay na gumagalaw, na bumubuo ng isang daloy ng tao na ligaw na lumundag sa hanay ng bundok. Nagsimula na ba? Ang buong paligid ng Heaven Eye Mountain Range ay naging maapoy na init sa loob ng isang iglap. Screech! Isang malinaw na sigaw mula sa isang crane ang tumunog at ang napakalaking, makulay na crane sa kalangitan ay agad na nagpakpak ng napakalaking pakpak nito. Lumipad ito pababa, na nagdala ng mabangis na hangin sa daan na naging sanhi ng pagkalat ng dagat ng mga tao sa ibaba. Ilang malalakas na tao lamang ang nakapagpapanatili ng sapat na katatagan ng kanilang katawan upang mahiram ang lakas ng hangin, na nagpapahintulot sa kanila na sumugod sa pasukan ng bulubundukin. Elders, dapat kayong dalawa na maghintay sa labas ng bulubundukin. Ipaubayan ninyo sa akin ang iba. Ang makukulay na bihis na babae sa napakalaking crane ay sumulyap sa parang agos na daloy ng tao sa ibaba bago mahinang nagsalita sa dalawang matandang lalaki sa napakalaking crane. Oo, ang dalawang matanda ay nagmamadaling tumango nang marinig ang kanyang mga sinabi. Malumanay na ngumiti ang makukulay na damit na ginang nang makita ito. Ang laban na ito para sa Heaven Mountain Blood Pool ay isang engranding kaganapan na naganap isang beses bawat 3 taon. Bukod dito, karamihan sa mga sumali ay mula sa nakababatang henerasyon. Ang pagiging namumukod tangi sa lugar na ito ay patunay ng kakayahan at talento ng isang tao. Marahang idiniin ng makukulay na babae ang kanyang mga daliri sa ulo ng crane. Sa isang twist ng kanyang maselang bewang, siya ay nag-transform sa isang makulay na liwanag na bumaril pasulong. Sa ilang mga iglap,
lumitaw siya sa harapan ng daloy ng mga tao. Sumasayaw ang itim niyang buhok sa hangin sa likuran niya. Ang nakakabighaning eksenang ito ay nagdulot ng napakaraming lalaki na magpakita ng pagtataka sa kanilang mga mata. Hindi lumingon ang makukulay na damit na ginang para tingnan ang dagat ng mga tao sa likod niya. Bagamat alam niya na may ilang mga tao na medyo bihasa sa likod niya, ang mga taong ito ay hindi umabot sa antas kung saan maaari nilang makuha ang kanyang atensyon. Ang mga daliri ng makukulay na babae ay idiniin sa walang laman na hangin at isang malabong pilak na kinang ang lumitaw. Tumingin siya sa pasukan sa malapit at ang sulok ng kanyang bibig ay hindi sinasadyang itinaas sa isang malabong arko. Ang kanyang figure ay parang isang marangal na phoenix na bumaba patungo sa pasukan. She. Ang rumaragasang tunog ng mabilis na hangin ay biglang lumitaw nang ang makukulay na damit na ginang ay lilipad na sa pasukan. Isang bagay ang nag-flash sa sobrang bilis. Sa loob ng dalawang paghinga, ang figure ay sumugod sa itaas ng ulo ng ginang. Ang biglaang paglitaw ng figure ng tao ay naging dahilan din ng bahagyang pagkagulat ng makukulay na suot na ginang. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay habang nakakuyom ang kanyang kamay patungo sa figure ng tao sa kanyang harapan. Isang mabangis na puwersa ng pagsipsip ang agad na bumangon mula sa kanyang kamay. Ang figure ng tao na iyon ay nagpakawala lamang ng malamig na buntong hininga sa harap ng pagtatangka ng makukulay na damit na babaeng ito na pigilan siya. Binitawan niya ang kanyang kamay at isang ligaw at marahas na hangin ang lumabas sa kanyang manggas. Ang dalawang di nakikitang hangin ay nagbanggaan sa gitna ng hangin, na naglalabas ng mababa at malalim na tunog habang ginagawa nila ito. Sa tulong ng puwersa ng pagtanggi, ang figure ng tao ay gumuhit ng isang arko sa hangin, na dumarating sa hanay ng bundok. Kalokohan, sino ang maliit na lalaki na iyon? Nauna pa talaga siyang pumasok sa bulubundukin kaysa kay Miss Fang. Hahaha. Sinabi ng matandang ito na sa dami ng naroroon, tiyak na may lilito na mga maitim na kabayo. Kaya lang hindi ko inaasahan na magiging ganoon kabilis. Medyo pangit ang ekspresyon ng makukulay na suot na ginang matapos makitang may naunang pumasok na hindi kilalang tao. Napabuntong hininga siya sa harap ng ingay sa likuran niya. Gumalaw ang kanyang katawan, nag-transform sa isang figure na mabilis na pumasok sa bulubundukin. Ang bulubundukin ay natatakpan ng makapal na fog. Ang fog na ito ay naglalaman ng medyo ligaw, marahas na enerhiya na lubhang naglilimite sa paningin ng isang tao. Isang figure ang pumasok sa kagubatan at pumasok sa tahimik na bulubunduking ito. Dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Ipinakita ang isang batang mukha. Ang figurang ito ay si Xiaoyan. Talagang karapat-dapat siyang tawaging pinakanamumukod tanging tao sa mga nakababatang henerasyon sa loob ng Wind Lightning Pavilion. Siya ay nagtataglay ng kaunting kakayahan. Tumingin si Xiaoyan sa likod niya pagkatapos lumapag sa lupa, at tumawa sa loob ng kanyang puso. Agad niyang ibinato ang tingin sa buong paligid at hindi sinasadyang sumimangot. Masyadong makapal ang energy fog. Bukod pa rito, malawak ang Heaven Eye Mountain Range na ito. Magiging mahirap maabot ang Heaven Mountain Blood Pool. Isang magandang makulay na figure ang dumaong sa loob ng bulubundukin habang si Xiaoyan ay nakasimangot. Lumipad ang kanyang magagandang mata sa paligid niya at agad na huminto sa likuran ng isang taong hindi kalayuan sa kanyang harapan. Hindi lumingon si Xiaoyan sa kabila ng kaunting aktibidad sa likuran niya. Sa halip, gumalaw ang kanyang katawan at mabilis na sumugod sa hanay ng bundok. Tumigil ka. Ang makukulay na damit na babae ay agad na sumigaw ng malamig nang makitang papaalis na si Xiaoyan. Gayunpaman, mukhang hindi narinig ni Xiaoyan ang kanyang pag-iyak. Sa halip ay naging mas mabilis ang kanyang mga yapak. She. Ang rumaragasang tunog ng hangin ay biglang lumitaw sa kanyang likuran habang si Xiaoyan ay pabilis ng pabilis. Medyo naging malamig ang ekspresyon niya. Ang kanyang mga yapak ay pasuray-suray bilang isang makulay na satin na sinamahan ng isang malakas na hangin na pumutok sa kanyang ulo, na halos nawawala ito. Sa wakas, ang makulay na satin ay tumagos sa isang napakalaking puno sa harap niya. Bagaman ang makulay na satin ay tila gawa sa tela, ito ay nagtataglay ng metal na kinang. Maliwanag, hindi ito isang ordinaryong bagay.
Ang sorpresa ay sumilay din sa magagandang mata ng makukulay na suot na ginang nang makita niyang kakaibang umiwas si Xiaoyan sa kanyang pag-atake. Nanginginig ang kanyang kamay at isa pang makulay na satin ang bumaril mula sa kanyang manggas. Ang satin na ito ay parang isang makamandag na ahas na pumulupot sa himpapawid at mapanlinlang na nakapaligid kay Xiaoyan. Bumangon din ang galit sa puso ni Xiaoyan sa harap ng paulit-ulit na kaguluhan ng babaeng ito. Bigla siyang tumalikod at inabot ang kanyang kamay sa paraang parang kidlat, hinawakan ang satin na bumaril habang ginagawa niya iyon. Isang jade green na apoy ang lumitaw sa kanyang palad bago agad na hinawakan ang satin, na ginawa itong isang fire trail na bumaril patungo sa ginang. Nanlamig ang mukha ng makukulay na suot na ginang nang makita niya ang landas ng apoy na patungo. Isang malakas na berdeng pilak na daochi na tila pinagsanib ng hangin at kidlat na putok sa kahabaan ng satin. Sa wakas, marahas itong bumangga sa bakas ng apoy. Bang! Isang mababa at malalim na pagsabog ang sumabog sa tahimik na bulubunduking ito. Ang dalawang malalakas na enerhiyang ito ay nakakalat sa karamihan ng makapal na fog sa paligid. Isang kalahating metrong lalim na hukay ang lumitaw sa lupa. Sa sandaling ito, napakaraming tao ang nakapasok sa bulubundukin. Nagmamadali silang sumugod nang marinig ang aktibidad sa lugar na ito. Nagulat silang lahat nang makita nilang ang nag-aaway ay ang kilalang Miss Fang. Ang nagulat nilang mga mata ay mabilis na napunta sa hindi pamilyar na lalaki sa kanyang tapat. Ang isang taong maaaring makipagpalitan ng suntok sa kanya ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Ang isang daochi ay nabuo mula sa pagsasama ng hangin at kidlat. Si Miss Fang mula sa Wind Lightning Pavilion ay nabubuhay sa kanyang reputasyon. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa makukulay na damit na ginang habang dahan-dahan itong nagsasalita. Kasabay nito, ang makulay na satin ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagsira sa kabila ng nakaranas ng gayong marahas na pag-atake. Talagang hindi inaasahan na ang babaeng ito ay nagtataglay ng katawan na naglalaman ng dalawang elemento. Ang nasabing konstitusyon ay maaaring hindi kasing bihira ng Wolfall Poison Body, ngunit bihira rin itong makita. Kung ito ay pag-uusapan, si Xiaoyan ay maaari ding ituring na nagtataglay ng isang katawan na naglalaman ng dalawang elemental affinities, apoy at kahoy. Siyempre, ang fire affinity ang bumubuo sa karamihan ng kanyang konstitusyon habang ang kahoy ay naruroon lamang sa maliit na halaga. Ito ang kaso para sa bawat solong alchemist dahil ito ang kinakailangan. Ang dalawang elemental affinity constitution ay hindi masyadong angkop para sa pagsasanay dahil ang mga elemento ay hindi dalisay. Okay pa rin para sa isang konstitusyon na tulad ng kay Xiaoyan. Ang wood affinity ay sumasakop lamang sa isang maliit na bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang babaeng ito sa harap niya ay hindi lamang nakapagsanay hanggang ngayon, ngunit talagang nagawang pagsamahin ang dalawang elemental na daochi na ito. Ang lakas nitong pinagsamang daochi ay tataas. Sa pamamagitan ng kakayahang sirain ang 9 Heavenly Lightning Prison Formation ng aking Wind Lightning Pavilion at matagumpay na makatakas mula sa mga kamay ni Northern Pavilion Chief Fei Tian, tinutupad mo rin ang iyong reputasyon. Ang magandang mga mata ng makukulay na damit na babae ay nakatuon ng husto sa payat at binata sa kanyang harapan bago biglang tumawa ng mahina. Hindi ka ba sang-ayon, Xiaoyan? Biglang namutla ang mga mukha ng mga tao sa paligid ng bigkasan ang mga salitang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 974. Lalaking nakaitim na damit. Xiaoyan. Siya ang Xiaoyan na pumatay kay Chen Yun. Maraming nakatulala na tingin ang nakatingin sa binata sa di kalayuan sa loob ng kagubatan na natatakpan ng hamog. Ang pangalang Xiaoyan ay napakalaking kumalat sa panahong ito. Bihira na ang isang tao mula sa nakababatang henerasyon ay maaaring pilitin ang isang dalubhasa tulad ni Fei Tian na personal na kumilos. Bukod dito, ang bagay na mas nakakagulat ay ang taong ito ay nakatakas mula sa mga kamay ni Fei Tian. Ito ay talagang nabigla sa maraming tao. Halos walang sino man sa hilagang rehiyon ng Central Plains ang hindi nakakaalam kung gaano katikot ang matandang demonyong iyon na si Fei Tian. Nagsalubong lang ang mga kilay ni Xiaoyan sa harap ng maraming titig na naglalaman ng iba't ibang emosyon mula sa kanyang paligid.
Nanginginig ang kanyang braso at binaril ang makulay na satin sa kanyang kamay bago ito binawi sa manggas ng makukulay na bihis na babae. Maaari mong tahakin ang sarili mong ruta at tatahakin ko ang sarili kong ruta. Kung hindi mo ako istorbohin, hindi rin kita sasalakayin. Nakatitig si Xiaoyan sa makukulay na bihis na babae habang dahan-dahan itong nagsasalita. Nararamdaman niya na ang lakas ng babaeng ito ay napakahusay. Bukod dito, ay napili bilang pinakamalamang na kandidato para sa posisyon ng susunod na pinuno ng Wind Lightning Pavilion. Siguradong hindi naniniwala si Xiaoyan na wala siyang anumang kakayahan. Sa kasalukuyan, ang layunin ni Xiaoyan ay maging isa sa 10 pangalang iyon. Kaya, hindi niya nais na makisali sa isang direktang salungatan sa kanya. Siyempre, hindi niya nais na sayangin ang kanyang mga pagsisikap sa simula pa lang. Anong mayabang na tono? Hindi rin kita aatake ngayon. Hihintayin kita sa Heaven Mountain Blood Pool. Kung mayroon kang mga kwalipikasyon upang maabot ang lugar na iyon, aayusin natin ang sama ng loob na mayroon ka at ang Wind Lightning Pavilion. Ang magandang mga mata ng makukulay na damit ng ginang ay tumingin kay Xiaoyan habang siya ay mahinang tumawa. Ang kanyang tawa ay naglalaman ng lamig. Siyempre, kung natalo ka bago mo pamarating ang Heaven Mountain Blood Pool, nangangahulugan lamang ito na ang lahat ng mga bagay na nagawa mo ay dahil sa paghiram mo ng lakas ng iba. Idiniin ng makukulay na babae ang kanyang mga daliri sa lupa pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Ang kanyang katawan ay parang sumasayaw na paro-paro. Napaatras siya ng isang flash bago mabilis na nawala sa makapal na ulap. Malamig na tumawa si Xiaoyan sa kanyang puso nang makita niyang umatras ang makukulay na damit. Nilaibat ng tingin niya ang buong paligid habang dahan-dahan siyang naglakad sa ibang direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala siya sa loob ng hamog sa harap ng maraming tingin. Sayang at hindi talaga sila nag-away. Nagtataka ako kung sino ang mas malakas kung talagang magpalitan ng suntok silang dalawa. Ang mga tao sa paligid ay hindi maiiwasang madismaya matapos na mapanood ang 2 taong ito na magkahiwalay na ruta, na umaalis nang magkita sila. Hihihi. Hindi sila nakikipaglaban ngayon dahil gusto nilang mapanatili ang kaunting lakas. Maraming makapangyarihang magical beast sa loob ng Heaven Eye Mountain Range. Ang paligid ng Heaven Mountain Blood Pool ay sobrang puro sa kanila. Kung ang isang tao ay nais na maningil sa pulutong ng magical beast na ito at makarating sa Heaven Mountain Blood Pool ng walang kakayahan, malamang na ang 2 tao ay maglalaban sa kamatayan ng walang dahilan. Gayunpaman, ang 2 tao ay tiyak na maglalaban sa kamatayan ng walang dahilan. Nakarating sila sa kanilang destinasyon. Ang bawat isa ay nagsimulang tumungo sa kani-kanilang paraan matapos ang mga pribadong pag-uusap ay nagpatuloy ng ilang sandali. Ang ilan sa kanila ay nag-iisa habang ang iba ay magkakagrupo. Pagkatapos nito, lahat sila ay pumasok sa bulubundukin. Dahil sa loob ng bulubundukin na nagtataglay ng makapal na fog ng enerhiya, ang epektong nakuha mula sa pagkakaroon ng mapa ay limitado rin. Ang ilang mga tao ay maaari lamang umasa sa kanilang swerte sa paghahanap, pagsubok upang makita kung ang kanilang kapalaran ay anumang mabuti. Ang tahimik na bulubundukin ay unti-unting naging masigla habang ang lahat ay nagkakalat. Isang hindi kilalang bilang ng mga tao ang nakapasok sa Heaven Eye Mountain Range sa pagkakataong ito. Ang malaking bilang ng mga tao ay naging sanhi ng bulubunduking ito, na kilala sa maraming magical beast nito, na mapuno ng enerhiya. Siyempre, may nakatagong panganib sa gitna ng kasiglahang ito. Gayunpaman, magkasamang umiral ang panganib at gantimpala. Maraming magical beast sa Heaven Eye Mountain Range. Idinagdag ito sa hindi pangkaraniwang siksik na enerhiya, ang mga bundok na ito ay hindi nagkukulang ng mga likas na kayamanan. Kung ang isa ay sapat na mapalad na makahanap ng isang bagay, malamang na ang isa ay makakakuha ng marami kahit na hindi siya isa sa 10 tao na makapasok sa Heaven Mountain Blood Pool. Sa kabuuan, ang Heaven Eye Mountain Range ay maaaring puno ng panganib, ngunit maaari rin itong ituring na isang treasure mountain. Hanggat ang isang tao ay nagtataglay ng sapat na swerte at kakayahan, hindi mahirap bumalik na may maraming gantimpala. Ang figure ni Xiaoyan ay kumislap at lumitaw sa loob ng kagubatan na natatakpan ng hamog. Lumibot ang tingin nito sa kanya habang nakakunot ang noo.
Ang hamog na ito ay pinaghalo ng enerhiya na hindi maalis. Ito ay lubos na nakahadlang sa paningin ng isa. Ang isang tao ay parang langaw na walang ulo sa loob nito, paulit-ulit na tumatakbo sa isang random na paraan. Ang mapa ay ganap na walang silbi. Ang tanging bagay na alam ko ay ang Heaven Mountain Blood Pool ay matatagpuan sa malalalim na rehiyon ng Heaven Eye Mountain Range. Gayunpaman, gaano katagal bago maabot ang malalim na rehiyon kung patuloy akong random na gumagala sa paligid. Itinigil ni Xiaoyan ang kanyang mga yapak at nag-isip sandali. Biglang tumalon ang kanyang katawan at lumitaw sa tuktok ng sanga ng puno. Inilibot ng kanyang mga mata ang paligid bago siya mabilis na tumalon. Ilang sandali pa, sa wakas ay lumitaw siya sa tuktok ng isang puno. Si Xiaoyan ay nakatayo sa tuktok ng puno at inilibot ang kanyang mga mata sa paligid para lamang matigilan ng mapagtantong mas makapal pa ang ulap dito. Walang makita ang kanyang tingin kahit wala pang 10 metro mula sa kanya. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumangala. Hindi niya sinasadyang hinayla ang kanyang leeg sa paggawa nito dahil kumakalat mula sa itaas ang isang napakalaking makulay na pagtaas ng enerhiya. Ang isang alon ng presyon ng enerhiya na hindi mapaglabanan ay kumalat, na nagiging sanhi ng takot. Hindi ko magagamit ang lakas ng matandang misteryaw sa loob ng Heaven Eye Mountain Range. Kung hindi, ang epekto ay hindi mahuhulaan. Kaya, ang sarili ko lang ang maaasahan ko. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan. Alam niyang malinaw na alam ni Miss Fang ang ruta para marating ang Heaven Mountain Blood Pool. Sa kakayahan ng Wind Lightning Pavilion, dapat ay pamilyar sila sa Heaven Eye Mountain Range na ito. Ang problema ng hamog ay dapat na matagal na nilang inaasahan. Kaya naman, nagawa niyang magmadali sa destinasyon ng walang anumang takot at nailigtas ang oras na nasayang sa ibang mga ruta. Dahil ang Wind Lightning Pavilion ay may malinaw na ruta, ang iba pang mga paksayon tulad ng 10,000 Sword Pavilion at ilan sa mga mas mahinang paksayon ay malamang na naghanda din. Kaya, malamang na ang kanilang bilang ay lalampas sa 10. Si Xiaoyan ay medyo malayo sa kanila sa unang hakbang na ito. Magandang magkaroon ng paksayon sa likod ng isa. Ang Heaven Mountain Blood Pool ay lilito isang araw pagkatapos na lumitaw ang Energy Tide. Sa madaling salita, kailangan kong maabot ang lugar na iyon sa loob ng isang araw. Kung hindi, hindi ako magkakaroon ng pagpapala na tangkilikin ang Heaven Mountain Blood Pool. Mapait na tumawa si Xiaoyan. Saglit siyang napaisip bago siya biglang napaupo na naka-cross legs. Ang kanyang espiritual na pagdama ay mabilis na kumalat mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bagamat hindi alam ni Xiaoyan ang eksaktong lokasyon ng Heaven Mountain Blood Pool, malamang na ang pagbuo ng kakaibang blood pool na ito, sa gitna ng bulubundukin, ay mangangailangan ng hindi pangkaraniwang malaking dami ng purong enerhiya. Sa madaling salita, ang Heaven Mountain Blood Pool ay ang rehiyon na may pinakamalakas na enerhiya sa buong hanay ng bundok. Maaaring gamitin ito ng espiritual na pangunawa ni Xiaoyan bilang isang medium sa paghahanap. Hanggat siya ay nakalok sa lugar na may pinakamalakas na enerhiya at pumunta sa lahat upang sumugod doon, malamang na walang mangyayaring masama. Kasunod ng mabilis na pagkalat ng spiritual perception ni Xiaoyan, ang mga bakas ng energy ripples sa loob ng 5 kilometrong radius ay malinaw na naaninag sa isip ni Xiaoyan. Ang direksyon kung saan ang daloy ng enerhiya ay unti-unting nahawakan ni Xiaoyan. Ang hilaga ha. Ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan ay biglang bumukas makalipas ang kalahating oras. Biglang lumingon ang kanyang tingin sa norte. Mula sa kanyang pangunawa, ang enerhiya ng bulubundukin na ito ay tila bahagyang nag-iipon sa direksyong iyon. Tumalon pasulong si Xiaoyan pagkatapos mag-lock sa isang posisyon. Bumaba siya mula sa puno at malumanay na bumagsak sa lupa, na ikinagulat ng isang tao na nagkataong naroroon sa lugar na ito. Habang nagmamadaling umatras ang tao, ang sandata sa kanilang kamay ay nagbuga ng kumalatong na tunog habang ito ay iginuhit. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang taong ito na mukhang nakakatakot. Ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa lupa at ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang itim na figurine na sumisingil sa makapal na fog sa paraang parang kidlat. Pagkatapos nito, mabilis siyang naglakbay sa kagubatan, nagmamadaling pumunta sa lugar ng pagtitipon ng enerhiya na matatagpuan ng kanyang spiritual perception sa kanyang pinakamabilis na bilis.
Nadiskubre ni Xiaoyan ang napakaraming tao na hinaharot ng magical beast habang nasa daan. Nagkaroon sila ng matinding away. Gayunpaman, hindi siya tumigil. Lumipat ang kanyang figure sa paraang parang multo. Sa tulong ng kanyang namumukod tanging spiritual perception, naramdaman niya kung mayroong anumang nakatagong magical beast sa loob ng makapal na fog na isang hakbang sa unahan ng iba. Kaya naman, iniwasan niyang mablock siya ng magical beast sa kanyang paglalakbay. Ang bilis ng kanyang pagsulong ay napakabilis na nakakatakot. Ginamit ni Xiaoyan ang mabangis at mabilis na ito para sumulong ng isang oras bago siya unti-unting bumagal ng kaunti. Kasunod ng kanyang unti-unting pagpasok sa malalalim na rehiyon ng bulubundukin, ang lakas ng magical beasts na nakatago sa loob ng makapal na fog ay tila mas malakas din. Siguradong aakitin niya ang magical beasts kung patuloy siyang sumulong ng walang takot. Bagamat hindi natatakot si Xiaoyan, talagang hindi niya nais na maging bumagal dahil sa kanila. Ang mga daliri ni Xiaoyan ay dumiin sa isang sanga ng puno at ang kanyang figure ay mabilis na sumugod. Ang kanyang mga mata ay maingat na lumibot sa kanyang paligid, at hindi siya lumikha ng kahit katiting na tunog nang siya ay lumapag sa lupa, na tila isang multo. Muling tumalon ang figure ni Xiaoyan sa isang napakalaking puno. Akmang susugod na siya nang kumilos ang kanyang puso. Napatingin siya sa isang lugar na hindi kalayuan sa harapan niya. Isang tao at isang hayop ang nag-aaway sa lugar na iyon. Nang makita niya ang malaking magical beast, bahagyang pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Medyo nagulat siya sa kanyang puso nang sabihin niya. Ito ay talagang isang rank 6 magical beast. Huminto ang tingin ni Xiaoyan sa magical beast. Pagkatapos nito, lumingon ito sa figure ng tao na nakaharap sa halimaw. Ang sinumang makakarating sa lugar na ito sa oras na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Ang taong nasa harap niya ay malamang na hindi exception. Ang figure ng tao ay nakasuot ng light black na damit at mukhang bata pa. Malamig ang kanyang mukha at may bitbit na malaking asol na espada sa kanyang likod. May matulis na aura ng espada na malabo na ibinubuga mula rito. Sa hitsura ng mga galos sa paligid niya, malamang na ang taong ito ay nakipagpalitan na ng suntok sa rank 6 na magical beast na ito. Gayunpaman, nanatiling malinis ang kanyang damit. Maliwanag, hindi siya dahado. Bahagyang gumalaw ang mukha ng lalaking nakasuot ng itim nang dumating si Xiaoyan sa lugar na ito. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay ang hawakan ng espada sa kanyang likod at dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga yabag. Agad naman siyang sumugod. Nang makita ang mga kilos ng lalaking nakaitim na damit, ang rank 6 magical beast ay nagbuga ng dagandong. Iginalaw nito ang 4 na paa at marahas na sumugod sa kanya. Ang tao at hayop ay nag-cross sa isa't isa sa paraang parang kidlat. Isang sword glow ang napalabas sa panandaliang paraan. Klang! Tumayo ng tuwid ang lalaking nakasuot ng itim at dahan-daang ipinasok sa scabbard ang mahabang espada sa kanyang kamay. Ang malaking magical beast ay bumagsak sa lupa. Napakabilis ng paggalaw ng espada. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan. Sa kanyang paningin, malabo na lamang niyang nakita ang binatilyong nakasuot ng itim na nagbubunot ng espada. Ang taong ito ay medyo makapangyarihan. Sapat na ba ang nakita mo? Dahan-daang itinaas ng lalaking nakaitim ang kanyang ulo habang si Xiaoyan ay natulala sa kanyang puso. Pagkatapos nito, lumingon ang kanyang tingin kay Xiaoyan habang nagtatanong siya sa mahinang boses. Battle Through the Heavens. Kabanata 975. Matandang kakilala. Huminto si Xiaoyan sa pagtatago matapos makita na siya ay natuklasan. Inihayag niya ang kanyang sarili, iniwas niya ang kanyang tingin sa lalaking nakaitim na damit, at sinabi. Dumaan lang ako. Hindi na kailangang mabalisa. Ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim ay malamig na pinag-aralan si Xiaoyan. Ang edad ng kabilang partido ay tila mas bata ng kaunti sa kanya. Gayunpaman, batay sa kanyang matalas na pandaman na nahasa mula sa pakikipaglaban sa iba sa loob ng maraming taon, ang lalaki ay malabo na nakakaramdam ng bahagyang mapanganib na pakiramdam mula kay Xiaoyan. Bahagyang nagulat ang kanyang puso. Bagamat malinaw niyang alam na ang mga makakarating sa lugar na ito sa ganoong oras ay tiyak na may ilang mga kasanayan, hindi marami ang maaaring magdulot sa kanya ng kaunting panganib.
Ako si Tang Ying mula sa 10,000 Sword Pavilion. Mukhang hindi ka pamilyar. Maaari ko bang malaman kung saang paksayon ka kabilang o kung saang angkan ka nanggaling? Itinaas ng binata na nakaitim ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan habang nagtatanong ito. Narinig niya ang tungkol sa kaunti sa mga eksperto mula sa nakababatang henerasyon sa loob ng Central Plains. Gayunpaman, ito talaga ang unang pagkakataon na nakita niya ang taong nasa harapan niya. Sa makatuwid, nagtanong siya sa mas detalyadong paraan. Tamang magtanong ng kaunti pa kapag naglibot sa mundo. Ang pinakamasama ay ang mga taong hindi alam ang kanilang mga limitasyon at iniisip na ang kanilang ama ang pinakamalakas kapag sila ay wala. Sa kabutihang palad, itong 10,000 Sword Pavilion na si Tang Ying ay hindi ganoong tao. Kung hindi, baka matapos na siya sa lugar na ito. Iyon ay magiging isang awa sa kanyang kalahating buhay na pagsasanay at ang mahusay na mga inaasahan mula sa kanyang paksayon. 10,000 Sword Pavilion. Nakaramdam ng pagkagulat si Xiaoyan sa kanyang puso nang marinig niya ang pangalang ito. Hindi inaasahan na ang taong ito ay mula sa 10,000 Sword Pavilion. Bukod dito, ang pangalang Tang Ying ay isa na narinig niya noong nasa labas siya ng bulubundukin. Siya rin ay isang bata, talentadong tao na maihahambing kay Miss Feng mula sa Wing Lightning Pavilion. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan bago pinagdikit ang kanyang mga kamay at sumagot. Xiaoyan. Xiaoyan. Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa malamig na mukha ni Tang Ying nang marinig niya ang pangalang ito. Tumingin siya kay Xiaoyan at sinabing. Ang Xiaoyan na kamakailan ay nagkaroon ng mainit na labanan sa Wind Lightning Pavilion. Napangiti si Xiaoyan at binanggit ng casual. Ito ay isang maliit na salungatan lamang. Bahagyang nagbago ang mga mata ni Tang Ying nang marinig niya ang direktang pagkilala mula kay Xiaoyan. Natural na alam niya ang hidwaan sa pagitan ni Xiaoyan at ng Wind Lightning Pavilion sa panahong ito. Kahit na ang kanyang kakayahan na masira ang 9 Heavenly Lightning Prison Formation na inilagay ng tatlong elder ay talagang dahil sa paghiram niya ng lakas ng iba gaya ng sinabi ng mga chismis, ito ay napakahusay pa rin. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, may isa pang malakas na kalaban sa Heaven Mountain Blood Pool Competition sa pagkakataong ito bilang karagdagan sa mga tao mula sa iba pang tatlong pavilion. Ang isang maliit na labanan ay hindi makakapaglabas ng isang matandang demonyo tulad ni Fei Tian. Si Tang Ying ay hindi rin mukhang madaldal na tao. Pagkatapos ng random na pagbigkas ng ilang salita, ayaw na niyang manatili pa. Aniya. Hindi ngayon ang oras para mag-chat. Sana, makilala kita sa Heaven Mountain Stage. Sa oras na iyon, baka magkatrabaho tayo. Hindi na hinintay ni Tang Ying ang tugon ni Xiaoyan matapos sabihin ang mga ganoong salita. Gumalaw ang kanyang figure at mabilis siyang pumasok sa makapal na ulap. Nawala siya sa isang kisap mata. Walang magawang umiling si Xiaoyan nang makitang napakabilis ng paglalakad ng taong ito. Ang mga taong ito ay tila nagtataglay ng isang maingat na pag-iisip. Nais ni Xiaoyan na maglakad kasama ang isang taong nakakaalam ng daan, ngunit ang kabilang partido ay tila ayaw mag-ambag ng kanyang mga mapagkukunan upang may bahagi. Gayunpaman, naging makabuluhan ito nang naisip ito ni Xiaoyan. Kung mayroong isang karagdagang tao na nakarating sa Heaven Mountain Blood Pool, magkakaroon ng karagdagang kakumpetensya. Sino ba naman ang gustong humanap ng kalaban para sa sarili nila nang walang dahilan? Ngunit ano itong Heaven Mountain Stage na binanggit ng lalaking ito? Ang lugar na ito ay talagang banyaga sa akin at lahat ng impormasyon ay talagang nakatago. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan niya habang dumidiin ang mga daliri niya sa sanga ng puno. Ang kanyang katawan ay parang isang malaking ibon na bumulusok pababa. Sa wakas, nakasakay din siya sa makapal na fog. Nawala rin ang ginhawang naramdaman ni Xiaoyan kanina sa sumunod na paglalakbay dahil unti-unting lumalakas ang lakas ng magical beast sa paligid niya. Bukod dito, medyo maraming magical beast ang medyo mahirap harapin. Kahit na umasa si Xiaoyan sa kanyang spiritual perception, hindi pa rin niya matagumpay na nakatakas sa kanilang lahat. Natural, wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban. Kaya naman, ang kanyang bilis ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian si Xiaoyan.
Wala siyang landas at imposibleng makarating siya sa lugar na ito nang hindi umaasa sa daloy ng enerhiya para maging signboard. Ang Heaven Eye Mountain Range ay walang katulad na malawak. Ito, kasama ang matagal na fog, ay nagpalabas na parang isang maze. Bumaba ang bilang ng mga tao sa paligid habang patungo si Xiaoyan sa kabundukan. Dalawa pa lang ang nakilala ni Xiaoyan pagkatapos ni Tang Ying. Ang dalawang taong ito ay medyo malakas dahil pareho silang nasa klase ng Daohuang. Nasangkot sila sa isang matinding labanan sa isang rank 6 na magical beast nang matuklasan sila ni Xiaoyan. Gayunpaman, malinaw na ang pangunawa ng dalawang taong ito ay hindi kasing talas ni Tang Ying. Kaya naman, hindi nila natuklasan ang landas ni Xiaoyan. Ang ginawa lang nila ay halos pagmasdan ang kanilang paligid bago tahimik na umalis. Mabilis ding lumipas ang oras habang nauuna si Xiaoyan. Kasunod ng pagbabago ng panahon, unti-unting nabawasan ang visibility sa loob ng kagubatan. Sa huli, hindi man lang makita ang 5 daliri ng isa. Kasunod ng pagdating ng gabi, ang magical beast sa loob ng Heaven Eye Mountain Range ay tila naging mas aktibidad. Paulit-ulit na umuungal ang maraming hayop bago umalangaw-ngaw sa kabundukan. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay lubhang hindi angkop para sa paglalakbay. Malamang na kahit si Miss Fang, Tang Ying, at ang iba pa na nagtataglay ng mapa ay titigil sa paglalakbay sa oras na ito. Ang isang buong araw ng paglalakbay at pakikipaglaban sa mga magical beasts ay napagod sana sa kanila. Kung hindi nila sasamantalahin ang pagkakataon na mabilis na gumaling, malamang na mahihirapan silang magtiis sa natitirang bahagi ng daan patungo sa Heaven Mountain Blood Pool. Nag-alinlangan din si Xiaoyan sa harap ng ganitong uri ng kakilakilabot na kapaligiran upang maglakbay. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagdikit ang kanyang mga ngipin. Nagpahinga lang siya saglit bago nagsimulang maglakbay. Malinaw na alam ni Xiaoyan na gumamit siya ng panlilinlang sa pamamagitan ng pag-asa sa pagdama sa daloy ng enerhiya. Gayunpaman, tiyak na lalawak nito ang agwat sa pagitan niya at ng mga tulad ni Tang Ying. Mula nang makilala niya si Tang Ying sa maghapon, hindi na diskubre ni Xiaoyan ang figure ni Tang Ying gaano man kabilas naglakbay si Xiaoyan. Malamang na mas nauna pa siya. Kaya naman, kung talagang gustong maabyutin ni Xiaoyan ang mga taong iyon, kailangan niyang maglakbay sa gabi. Maaaring mapanganib ito, ngunit maswerte na sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang espiritual na pagdama, maaaring subukan ni Xiaoyan ang kanyang makakaya upang mabawasan ang antas ng panganib. Marahas na tinapakan ng mga paa ni Xiaoyan ang sanga ng puno. Ang malakas at mabangis na puwersa ay naging sanhi ng marahas na panginginig ng malaking puno. Ang kanyang anyo ay nagbago rin sa isang malabong itim na anino, mabilis na lumipad sa madilim na kagubatan na ito. Bang! Isang figure ang biglang kumislap sa loob ng madilim na kagubatan kung saan hindi man lang makita ang mga daliri ng isa. Kaagad, isang palad ang marahas na nakatatak sa katawan ng isang magical beast na nakatago sa gilid. Lumakas ang puwersa at niyanig ang hayop hanggang sa bumangga ito ng husto sa isang puno ng kahoy. Nawalan na ito ng buhay bago pa ito nagkaroon ng oras para maglabas ng dagandong. Ho! Isang figure ng tao ang malumanay na damapo sa sanga ng puno sa gitna ng dilim. Nagpakawala siya ng isang marahas na hininga at isang moonlight stone ang itinaas. Naglabas ng mainit na liwanag, at agad na naaninag ng nakapaligid na fog. Gayunpaman, ang batang mukha ni Xiaoyan ay nahayag sa tulong ng liwanag. Ang paglalakbay sa gabi ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ni Xiaoyan. Napakaraming makapangyarihan at tusong magical beast ang nakatago sa kadiliman. Para silang mga mangangaso na naghihintay ng kanilang biktima na ihatid ang kanilang mga sarili sa kanila. Kung si Xiaoyan ay walang tulong ng kanyang spiritual perception, malamang na hindi bababa sa higit sa 10 pinsala ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang panganib ng Heaven Eye Mountain Range ay lumampas sa kanyang inaasahan. Kumuha si Xiaoyan ng medicinal pill at itinapat ito sa kanyang bibig habang ang kanyang tingin ay sumulyap sa bangkay ng magical beast sa di kalayuan. Mabilis siyang umupo ng naka-cross-leg. Napagod siya sa paglalakbay sa magdamag. Bukod pa rito, ang pakikipaglaban sa mahirap na magical beast na iyon sa daan ay medyo naubos ang kanyang lakas.
Dahan-dahan lang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata pagkatapos magpahinga ng halos kalahating oras. Muli niyang naramdaman ang daloy ng enerhiya sa bulubundukin, at may kaunting saya sa kanyang mga mata. Ang pakiramdam ng daloy ay nagiging lalong halata. Maliwanag, papalapit na si Xiaoyan sa lokasyong iyon. Dapat akong magsikap. Sana, maabyutan ko ang mga taong iyon bago sumapit ang umaga. Dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang bibig at tahimik na tumawa. Gumalaw ang kanyang katawan, naging isang itim na figure na muling pumasok sa madilim na kagubatan. Hindi nagtagal si Xiaoyan sa pagpapahinga sa gabi. Karamihan sa mga ito ay ginugol sa paglalakbay. Gayunpaman, ang mapait na paglalakbay na ito ay hindi walang epekto. May kabuuang 5 hanggang 6 na tao ang naabutan ni Xiaoyan sa kanyang paglalakbay. Ang mga taong ito ay hindi sinasadya na medyo natigilan nang makita nila ang kanyang figure ng tao na lumilipad sa kadiliman. Ang taong ito ay medyo masyadong matapang. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa pagkabigla sa puso ng mga taong ito. Naramdaman niyang unti-unting lumiliwanag ang liwanag sa loob ng kagubatan. Maliwanag, unti-unting lumalayo ang gabi. Nang unti-unting lumiwanag ang langit, unti-unti ding umatras ang mga magical beast na hindi pangkaraniwang aktibo sa gabi. Ang hayop na umuungal sa hanay ng bundok ay hamina na rin. Marahang dumapo si Xiaoyan sa isang napakalaking puno. Napahawak ang kamay niya sa bakanteng espasyo sa harapan niya. Ang malakas na enerhiya na nasa loob ng hamog ay naging dahilan upang ipakita sa kanyang mukha ang kanyang pagkagulat. Ang bigat ng enerhiya sa lugar na ito ay hindi kapanipaniwala. Hindi katakataka na nagagawa nitong bumuo ng isang misteryosong bagay tulad ng Heaven Mountain Blood Pool. Malamang na ang lugar na ito ay nasa pinakamalalim na rehiyon ng Heaven Eye Mountain Range. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Naaga niya agad ang atensyon niya. Sa pagtingin dito, tila malapit na siyang makarating sa kanyang destinasyon. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig. Hindi rin sinasadya ng kanyang mukha ang isang ngiti na tila naglagay ng mabigat na pasanin. Gagalaw na sana siya nang biglang gumalaw ang tenga niya. Ang mahinang tunog ng mga blades na nagbabanggaan gayon din ang enerhiyang sumasabog ay ipinadala mula sa isang lugar na hindi kalayuan sa kanyang kaliwa. Sumulyap ang tingin ni Xiaoyan sa kaliwa niya bago ito mabilis na binawi. Marami na siyang nakitang katulad na sitwasyon sa daan. Si Xiaoyan ay hindi isang santo at hindi nag-ukol ng pagsisikap na tulungan ang bawat taong madaraanan niya. Sa isang iling ng kanyang ulo, iginalaw ni Xiaoyan ang kanyang mga daliri sa paa, at nagpatuloy pasulong. Gayunpaman, sa sandaling lilipat na siya, ang sigaw ng gumagalaw na babae ay tumagos sa fog at nalipat sa mga tainga ni Xiaoyan. Agad na tumigas ang kanyang figure na malapit ng mag-flash away. Ang boses na ito ay gumagalaw at kahanga-hanga. Malamang na ang may-ari nito ay isang kagandahan. Bukod dito, si Xiaoyan ay hindi pamilyar sa boses na ito. Naramdaman pa niya na napukaw nito ang isang partikular na malalim na alaala.